Yung atin pong topic, the battle between good and evil. Diba? Digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Diba? Kanina, kinakanta po natin yung ating teksto, yun na po yung ating binasa kanina sa Matthew 4. Ay napakahaba, kaya nilagay ko na siya sa responsive reading para mabasa po natin. Sasaysay na lang natin dito, isa-isa mamaya. Ano po? Maganda yung bahagi ng mensahe ng ating inawit kanina. Ano, yung ating opening hymn. Ang pinakahuling estropa, ang sabi po ron, tindig para kay Jesus, digmay matatapos. Ngayon pakikihamok at bukas ay lugod. Ang bawat magtagumpay, may putong ng buhay. Sa Diyos ay mapipisan magpakailanman. Napakaganda ng mensahe. Na po? Okay. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, marami pong salamat Diyos muli. Narito na po kami sa yugto na kung saan nakahain na po ang iyong mga salita. Amin dalangin, Panginoon, pagpapala po. Tanim ang mga katotohanan, hukayin ang mga bagay Diyos na aming pangangailangan. At ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang biyaya ng buhay ng katotohanan. Pagpalain mo po habang kami nagsasalo-salo na sa bagay pong ito, Diyos, makita po namin, Ama, ang bagay, Panginoon, ng nais mo po sa bagay na aming mga buhay. Bless mo rin ang iyong mga anak na nasa labas na ngayon sumusubaybay sa bagay ng programa pong ito. Aming dalangin, Panginoon. Pagkaloob mo po, Panginoon, na mayroon pong biyaya ng kaunawaan at ikalalago ng kanilang pananampalataya. Pagpalain po kami lahat sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Alam po ninyo, kung babasahin po natin sa verse 1, makikita po natin yan, katatapos lang, pagkatapos bautismuhan ng ating Jesucristo sa ilog ng Jordan, dinala po siya ng Espiritu sa ilang. Ano po? Upang tuksuhin. Okay? Pasimula ng bahagi ng ministeryo. Ano po? Kaya kung sa atin mananampalataya, kalimitan, pag nagsimula ka na makilala mo yung Panginoon, pagkatapos sumunod ka na, diyan may encounter mo yung mga pagsubok, yung mga trials. Ano po? Sa iyong buhay. Pero lahat ng yan, sa iyong ikalalago. Sa iyong ikatatagumpay. So, dila po siya sa isang lugar na kung tawagin, hinahanap ko po ito Kung anong kataga ito, kung Greek or Hebrew. Ano po? Wala akong pagbasihan na paghanapan. Quarantana. Ano po? Yung lugar pong yan, mataas. Libo ang talampakan ng taas sa level ng lupa. Lugar ng ilang, kung tawagin. Doon sa itaas, marami diyan na mga kuweba. At isa sa mga kuweba diyan, doon ginugol ng ating Panginoon Kristo yung kanyang pananalangin 40 days and 40 nights. Doon. Na po? Now, siguro kung papalagay natin dito, pero hindi pa mababa pa itong ating darala. Sa darala, pag umakyat ka dyan, sila Abner, nakakyat na dyan. Tanaw mo na yung Mindoro. No? So, dito rin, sa ilang na ito, sa quarantana na ito, pag nandun ka na sa tuktok talaga, matatanaw mo yung bahagi ng siyudad ng Jericho. No? Yan, tanaw na po yan. So, pangkaraniwan doon, sa mga lugar ng kuweba, yung mga bato,
na hugis tinapay. Nakikinis yan. Nakikinis sila. Kaya yun ang unang ginamit ng diablo sa pagtukso sa ating Panginoon Kristo. Yan. Sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay. Okay? Yan po. Hugis, tinapay, burger. Now, sa langit, perfecto ang lahat. Ano po? Walang makakapasok doon na mga kasiraan, kapangitan, kasalanan. Ano po? Wala. Ano po? Puro matwid, puro maganda, walang pangit doon. Perfect. Ano po? So, wala nang papasok na kasiraan. Pero sa impyerno, andun lahat ng uri ng kasalanan. Ano po? Karamihan, kasiraan, kapangitan, at walang banal na papasok doon. Pinakikita ko po sa inyo yung laban ng matwid at ng karamihan. Pero dito po sa sanglibutan, andito po lahat. Ayan. Andito na po lahat yung mga makasalanan. Andito na rin po lahat yung mga pinapaging banal. See? Dito yung matwid. Dito rin po yung liko. Kaya makita natin kung paano dinaluhong ng diablo ang ating Panginoon Kristo. Kontrapelo. Lahat magkaka-opposite. Di ba? Pero sabi ko nga, pagpasok ko kanina, nakita ko may bata yata doon sa loob. Yung pala yung kapatid na Sirio, nagtina ng kanyang buhok. Umitim eh. Dito na yung bata, dito yung matanda, dito yung pangit, dito yung maganda. See? Kung minsan nasasabi natin, ang ganda ng ilong nito, bakit hindi kaya nagkaroon ako ng ganyang ilong? Di po ba? May matangkad, may pandak, lahat. Kontrapelo ang lahat dito. See? Now, ang sanglibutan po, yung tinatawag nating battleground. Dito. Dito yung mabuti, dito yung masama, dito ang mga anak ng Diyos na lumiliwanag, dito rin ang anak ng kadiliman. Yan po. Kaya makita po natin dyan, sa Matthew chapter 4, verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Trinay ng diablo ang Panginoon Kristo na tuksohin sa bahagi ng kanyang unang attempt doon sa mga bato na gawing tinapay. Sumagot ang ating Panginoon Kristo, ipinakita niya ang dalawang uri ng buhay. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dalawang uri ng buhay, dalawang uri ng pagkain, dalawang uri na po, na parihong mahalaga na nagdurugtong sa bawat buhay po natin. Diyan. So, alin man sa dalawang ito, pag nagkulang ka, malnourished ka. Either sa physical or sa spiritual na buhay. Kaya makita, lupay-pay ka, madali ka matukso. What? Kulang ka sa salita ng Diyos. See? Konting ano mo lang. Sermon ni Pastor, hindi ka naman pinatatamaan. See? Si Pastor, lagi na lang pinatatamaan. See? Why? Wala kang tibay. See? Akala mo, para kang bilyar na laging binabanda sa'yo. Now, kung atin pong babalikan, ito po ang unang ginamit ng diablo doon sa ng mga tao sa Garden ng Eden.
Ano po? Sirain ang relasyon ng tao sa Diyos. Yun po. Sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, makikita po natin dyan. Dinadaanan na lang po natin yan. Basahin na lang po ninyo lahat yan. Pero alam na po natin lahat yan eh. Ano po? Diyan po nakalagay po riyan, target ni Satan, yung physical. Ha? Pero yung banda nito, sa spiritual. Yan. Alam po ng dyablo na mga pangunahing pangangailangan na kakaharapin ng tao. Alam ng dyablo po yan. Last. Pita ng laman. Kaya tuksuin yan, di ba? Sabi ng babae, patingin-tingin siya ron, tila ang bungang punong ito, tila masarap kainin. Andun yung kanyang paningin, tila, nung makita ng babae, andun na, yung last. Pita ng laman, pita ng mata, pita ng bibig. See? Meron akong kaibigan na sumama sa akin dito sa Maynila, binata pa ako. Stowaway kaming dalawa. Ay manginginom. Pagdating dito, survival kaming dalawa. Paghapon, makikita mo, nakaupo siya sa sulok na ganyan. Parang gumaganyan sarili niya. Tapos, patunog ng patunog yung kanyang mga kamay, lahat-lahat. Naghahanap. Yung kanyang trabaho, naghahanap yung kanyang laman. Kasi sanay siyang uminom. See? Ay hindi na siya nakakainom, kaya pakiramdam niya sa kanyang katawan, para siyang ngalay na ngalay. See? Lust of the flesh. Nandiyan po. At ito po yung laman ng Matthew chapter 4, verse 1 to 11, Luke chapter 4, verse 1 to 13. Pareho po yan. Ganyan. Ginamit na muli ng dyablo sa ikaluwang Adan. Walang iba kung ang ating Panginoon Kristo. At patuloy na ginagamit po ito ng dyablo sa bawat isa sa mga mananampalataya sa atin. See? Hindi lang tayo Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 5, no? Ang sabi niya, hindi na kayo anak ng kadiliman, anak na kayo ng kaliwanagan, anak kayo ng araw. Ito yung ating katayuan. Pero hindi nangahulugan na wala ng kontrapelo sa iyo. Maraming bagay. Kasi nakaikot sa atin yung mga bagay na lahat ng tukso ng sanglibutan. Adyan, tayo po ang pinaka-subject ng sanglibutan. See? Diyan po sa atin. Yan. Sapagkat ang tunay na buhay ay higit na mahalaga kisa pagkain, pananamit, na kinaumanghalian po na mga walang relasyon sa ating Panginoon Kristo. Yan. Sapat po na alam po natin sa kabuturan po ng ating puso na mayroon tayong makapangyarihang Diyos na nandyan, na nakakaalam ng lahat ng ating mga pangangailangan. Wala pa ang lahat ng bagay. Alam na ng Diyos na kailangan mo ito. At pag sa oras na ngayon, alam niya. Kaya nga sinabi ko, marami akong pagnanais sa buhay na gusto kong makamit. Pero hindi bibigay ng Diyos. Pero hindi ako pinagkukulang ng Diyos. Yung lahat ng aking pangangailangan, ibinibigay ng Diyos. Nakukuha ninyo? Hindi yung lahat ng aking pagnanais ibibigay ng Diyos. Pero lahat ng aking pangangailangan, hindi ako pinagkulang ng Diyos. Okay? Now, sa pamamagitan ng katotohanan salita ng Diyos, at yan ang tunay na buhay. Yan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo kanina. Nako? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. No?
sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, at yan ang tunay na buhay na nakadepende sa katotohanan na walang iba ang katotohanan natin, yung ating Panginoon Kristo. You see? Yan. Kaya sabi ng Psalms 37, awit 37 verse 4, yan, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Sa Diyos. No? Gusto mo ng kaligayahan na walang pagkaubos, nang walang pagkakurap, nang walang pagkasiraan, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo, iyong makakamtan. Ang iyong sarili, verse 5, sa Diyos mo ilaga. See? Pag nagtiwala kay, tutulungan kang ganap. Na po? Yun po yung buhay na suko. Buhay sa pagmamaniobra ng Diyos. Buhay sa bahagi ng kanyang panuntunan. Buhay sa bahagi ng kanyang guidance. No? Kanyang pangunguna. Buhay na kanyang guidance. Buhay sa kanyang instruction. Sa kanyang pangangasiwa. Ang dulo po niyan. Well done. Okay? Marami kasi tayo eh. Di ba? May mga taong minsan, ayan, katulad ng mga 2028, nakaplano na sila. See? Tapos na. Pero hindi nila alam, pagtulog nila mamaya, buhay pa sila bukas. Matthew chapter 4, verse 5 to 7. Pagkatapos nito, dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo. Sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Tama yan. Hanggang 7, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay tagtagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Dito ay tinuturo ng Panginoon Kristo yung kanyang sarili. Bilang principal na tinutokso ng dyablo, personal din na tinugon ng ating Panginoon Kristo yung bahagi ng kanyang sarili doon sa dyablo. Nakita niyo yung kanyang kadiyosan? Pero ayaw kilalanin yan. No? Isang uri ng, anong tawag nito sa kuyunin, yung pagre-risa-risa ba? Yung doon sa mga mananabong, alam yan eh. Pag may hawak na manok, nga ganyan mo, gano'n din yung, di ba? Risa-risa yun, ang tawag doon. No? Ganyan. Ay, nung araw, maliit pa ako. Maliit pa kay Luhan. Maliit pa ako. Dinadayo ako ng kuya ko. May pagkano yung kuya ko eh, sadista. Marami sila niyan, dala-dala nila ako. Diyan sa plaza na yan. Hindi na nyo naabot yung mga panahon na yan. Hindi nyo hanggang ngayon, wala na. Wala na yung ganon. Na pagdating dyan, hanapan ka ng kapariha. Okay? Tapos, magharap kayo. Pagharap ka dyan, sabihin sa'yo, sirain mo ngayon suklay niya. Yan. Susunod ka naman, gaganon mo yung ulo. See? Magagalit yan. Pero forma lang yan. Walang banatan, forma pa lang. Pero inantay nila yung na kayo, magharap na kayo. Tapos, guguhit sila niyan. No? Yung nang-uuto sa'yo, guguhit yan. Pag-guhit na kayo, aber nga, kung sino lumagpas dyan, matapang. See? Nalagpas ka ngayon. O di kaya, dudura sila. Tapos, aber nga, tingnan mo kung sino matapang, burahin mo ngayon dura.
Mauna ka ngayon, buburahin mo yung dura. See? Para lang Ganon. Dinemonyohin ka nga hanggang sa magbanatan sa'yo. Tuwang-tuwa naman sila. See? Kaya sabi ko, yung kapatid ko, panganay, grabing sakit ng katawan. Inabot ko dyan. Hindi siya naging maganda. Kasi 10 taon yung pagitan namin. Ganyan na ako, halos magbibinata na siya. Susulat yan kahit kanino, gagamitin yung pangalan ng nanay ko, mangungutang, ganito, may sakit, kisyo, ganito. Tapos, lasinggero di primera yun. Bibili niya ng alak. Ganun po yun. Pero hindi ako nagtanim ng panahon na kabinataan ko na. Ang liit niya sa akin. Maliit lang siya. Lalo na nung may taning na siya. Pinakita ko yung pagmamahal ko sa kanya. No? Hindi ko ininda yung mga naranasan kong hirap sa kanya, yung lagi akong, totoo po yan, yung lagi akong binabatukan na ganyan. Ay, grabe. Pag hindi ako sumunod, kasi nagagalit naman ang nanay ko. Minsan, kasi sa loob kami ng simbahan, may naniningil sa amin. See? May naniningil kasi matagal na hindi nababayaran. Yung pala, utang niya. Ginagamit yung pangalan ng nanay ko. Kawawa kami dyan. Terrible. Pero hindi ko yan inulit sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya yung buhay na dinanas ko sa kanya. Nung malapit na siyang mamatay, minamassage ko yan. Lahat ng katawan niya. Yan. Hanggang sa nakakilala siya sa Panginoon. Bago siya binawian ng buhay, nakakilala sa Panginoon. Yan po. Kaya yan, malimit sa atin. Kung anak ka ng Diyos, go, patunayan mo. See? Tumalon ka. Naalala niyo yung kwento ko yung Buddha at saka yung yung dalawa. Tingnan natin. Kung sino yung totoong Diyos. Yung Buddha mo, ay sabi namin, yung Kristo mo at saka yung Buddha ko. Talon tayo pareho, mauna ako. See? Talon siya. Buddha. Ang taas. Napakataas. See? Malapit na, mayroon palang mga kahoy na nandun sa talampas. Nakaiwalay na guys, sumabit. See? Pagkatapos, ikaw na naman. Yan. Ano siya ngayon? Jesus. Talon siya. Jesus. Yung malapit na kita na niya yung lupa. Yan. Buddha. Nag-Buddha na siya. Risa eh. Ganyan yan. Naalala ko, Barangay 1 pa lang kami. Ang lakas ng ulan. Pagkalakas-lakas ng ulan, kita ko dalawang nagpapayong. Kilala ko yung isa eh. Kaya nakangiti ako, kumakatok. Pagbukas ko, nakangiti ako. Kasi madalas silang kasirulang malaki. No? Ito yung masarap magluto ng ginataang langka. Dati dyan yung tinda, itong church ng Mormon ngayon. May bahay sila dyan dati, nagtitinda siyan. May kain-kainan sila dyan. Siguro kilala niyan. Dala-dala nila kasirola. Akala ko mag-aalok ng ulam. Ayan. Pagkatapos bigla sabi niya, Pastor, magandang tanghali po. Tataya po kayo sa ending. Sabi ko, itong mga taong ito, tinawag pa akong pastor. Pagkatapos yung pala tatanong, akala ko ititinda yung ulam. Yung pala tatanong sa akin, kung tataya ako sa ending. Alam po nyo, kalakasan ng ending noon. Hinuhuli na. Yung mga, umaabot na po ng 250,000. Namumuhunan na yung mga malalaking tao dyan. Totoo po yan. Mga patama dyan. Kaya nga pinagbawal na po yan. Sakit na ng ano po yan, ng kuro noon. May kasama ng babae na tatamaan. See? Pag tumama ka, pati ikaw tatamaan din. May mga ano na yun. Na kumakamot na yun. Naganap po yan dito, kahit magtanong-tanong kayo. Kaya naisip ko tuloy, bakit
Bakit ako inaalok nito? Tinawag pa akong pastor. Doon ko na-realize na maraming Kristiyano na mga nagsusugal. Maraming Kristiyano na tumataya sa ending. Maraming Kristiyano na tumataya sa loto. Maraming Kristiyano na pumupusta ng 3,000 to 5,000 kapag ka may laban si Pacquiao. See? Totoo yun. See? Ay, dyan lang, sabi ko nga eh. Kilala ko dyan sa munisipyo, ang dami dyan, mga Kristiyano. Mapababae, mapalalaki. Tumatama sa ending. Kaya nga, hindi ko alam kung paano ba nangyari yun. Nabalitaan ko na lang. May plastic bag noon sa munisipyo. Nalalagyan ng mga sulat. Sulat para sa churches, sulat din sa mga pangalan ng mga pastor. Para sa invitation, sa bahagi ng mga kasadyaan, sa mga bahagi ng ano. Okay? Pero nagsabi sa akin, Pastor, wala po yung church nyo dun. Wala rin, Pastor, yung ano nyo, yung pangalan ninyo. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Kahit na nandun, hindi kami may kikisama sa bahagi ng, see? Kaya pati tayo na pagkakamalan. Kasi marami pong mga Kristiyanong involved sa kasiyang alay sa Diyos na wala sa Biblia. Sa mga festival na tinatawag, purihin ang Panginoon, nalip po nga tayo nitong Central Fundamental. Karon sila ngayon ang mga pagpapaskil, nagpo-post, na hindi kami makikisama dyan. Kung sa mga palaro, kung hindi nila ililipat ng petsa na hindi sa panahon ng mga, okay? Pero noon, wala. Sama dyan. Hanggang sa ngayon, mayroon. Kaya nalulungkot ako. Nung i-forward sa akin ang picture ng isang pastor na naglalaro ng tinis sa panahon na ng fiesta. Terrible. Ito sabi ko sa kanya, ano kaya nasa isip nito? Ano kaya napapasok sa kanya? Anong larawan ni Kristo sa kanyang buhay? Kung ganito ang klase. Alam din natin na bahagi ng lahat ng mga celebration dyan na po, patungkol sa isang Diyos-Diyosan. The God with the pagan festival. Na po. Kakalungkot. Sabi ko nga, kaya hindi ako magtataka kung darating ang panahon. Kung gano'n ang pastor na tagapanguna, asahan mo lahat ng miyembro nun. Andyan, kasama yan. Pero ako hindi ako nahiyang sumigaw dito. Dahil galit ang Diyos dyan. Basahin nyo yung, Exodus 32. Tingnan natin, Exodus 32. Verse 1 to 5, tingnan nga natin. Ayan. Nang magtagal si Moises sa bundok ng Sinayan, sa ibabaw, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari kay Moises, sa Moises na yan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong mga asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang ulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. See?
Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Yahweh pa rin, ha? 6. Wala? Hanggang verse 6 yan. Verse 5. Okay? Tama yun, tama yun. So, kung makita natin dyan, ginamit pa rin ang bahagi na sinasamba, wala na, hiwalay na sa Diyos. No? Kaya galit ang Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises, bumaba ka, sapagkat yung mga tao mo, no, pagkakaroon na ng Diyos na sinasamba, na siyang pinupuri nila, na siyang naglabas sa kanila sa Egypto. Yun po yung nangyari po doon. Kaya nang bumaba si Moises, inagis po niya yung tapyas na bato, na kung saan sinulatan ng Diyos. Kasusulat ng 10 utos. Inadalawang una, laban ka agad doon. See? Alam po nyo, ng mga sandaling yan, 3,000 ang mga namatay dyan. See? Pagtituloy nyo, mga basahin yan. Diba? Kaya naalala ko nung panay, static ito. Naalala ko nung kapistahan, baragatan. Pag baragatan, hindi ang kapistahan. Pag baragatan, pagsasama-sama, kumbaga sa fellowship ng bawat munisipyo sa buong Palawan. Yan. Pagandahan sa float, pagandahan sa bagay ng kanilang mga produkto, pagandahan sa muse, pagandahan sa lahat. No? Maging sa kanilang booth, pagandahan lahat yan. No? Paligsahan. Pati sa sayawan, gano'n, sa drum and lyre, gano'n, pagandahan sila lahat. Ay nung dumating na sa bahagi ng koron, tinawag na yung koron, abay may tumayo na taga-koron. Biglang sumigaw. Nandun na. Biglang sumigaw. Viva San Agustin! See? Viva San Agustin! Pinagpala niya ang bayan ng koron sa pagkakaroon ng maraming perlas. Okay? Sana punta ngayon? Sa Diyos ba? Samantalang ang sabi ng Biblia, in the beginning, God, wala pang iba, created the heaven and earth. Magkaroon ng tubig at magkaroon ng mga buhay sa tubig. See? Pagkatapos napunta kay San Agustin. Okay? Ngayon, andyan, lahat. Yung kasadyan, mayroong nagpipilit, hindi yung kasadyan, hiwalay yan sa piyesta. Hindi. Introduction sa piyesta yan. Pipilitin. Dahil gusto nila magawa yung gusto nila. See? Pipilitin nila hindi kasama. Sabi ko, ito mga to, gagawin pang Now, noon, kinakanta natin tuwing linggo, may mensahe yan Ano ba yun? He came from heaven to earth to show the way. Di ba? From the earth to the cross. Ano ba yun? Your destiny yun. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Ang ganda. Di ba? Lord, I lift your name on high. Gaano katotoo? See? Pumunta dito yung isang Sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako, pinag-pray ko siya dyan. Tatakbo akong pagka-SB. By puri ng Panginoon. Sabi ko, may tataas natin ng Panginoon. Ang ganyan. Ay nakita ko ngayon sa video. Number 1 here. Street dancing. See? Sabi ko, Panginoon, grabe.
Kakalungkot. Alam po nyo, sino nakaranas matinik ng isda? Wala. Oh, hindi sa kamay, ha? Dulong ka na dulon, mahirap. Okay? Nakarang araw, tinik ako, inihaw. Ayun. Hirap tanggalin. And sabi ng Biblia, Hebrews chapter 4, verse 12, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim, at ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at spirito na mga kasukasuan at mga utak ng buto, at makatataho ng mga inisip at binabalak ng tao. Sinusuot nito yung lahat ng bahagi ng ating mga katawan, pati ang ating spirito at kaluluwa. Naglalay po sa lahat ng bahagi ng ating mga toxic na po sa bahagi ng ating mga katawan. Okay? Maraming don'ts ang Biblia. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo o agos ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatin ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang perfect. Ganap. Okay? Psalms chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang mga halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Huwag ka makikiupo. Huwag ka makikitayo. Yeah. Ang sabi ng John chapter 17 verse 14, nabigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila makasanglibutan tulad kong hindi makasanglibutan. Okay? Quote. Naalala ko minsan na imbita ako dyan. Sabi, Pastor, pakipag-pray rin yung birthday ko. Huli akong dumating. Kung bakit saka ko lang nalaman, yung pala matagal ng ano. So, sa madaling salita, dumating ako sa bahay nila, tapos na. Kain na sila lahat. Pagdating ko ron, naupo ako, ayun, naghain na sila, ako na lang pala yung kakain. Kasi nagligpit na sila lahat, tapos na. So, hindi na kailangan. Pinagpre ko na lang kung sino may kaarawan. Pagdating ko, nakita ko, ang daming lamisa. Sabi ko, ba, malaking handa pala ito. Ang daming lamisa, nakalatag. Yan. Sabi ko, ang dami pala. Ang daming tao. Nandun, nakatayuan sila, nagtatayuan na sila. Habang nandun ako sa isang mahabang lamisa. Kikipag kumakain, pagkatapos kwentuhan, tumagal pa ako siguro ng mga kalating oras ganyan. Pagkatapos, andun din sila, nakatayo lahat. Bigla na lang bumulong sa akin yung may kaarawan. Kel, ano niyang ganyan? Uncle. Tawag niya Kel. Kel, hindi sila makasimula, mga nagsipagtayo. Hindi sila makasimula. Yung mga yan, sabi niya, init na yan. Hot na yan. Tutungit yung mga yan. See? Yung pala yung nakatayo doon, mga nagtutungit, maupo, lahat-lahat, sa bahagi ng ano. So, hindi sila makagawa, hindi sila makaupo, kasi nandun ako. Ito yung sinasabi ng Biblia.
May binati akong isang paglapit ko sa waiting shed, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Paglapit ko ron, hindi ko alam, yun pala, may bagong sindi siya. Nakaipit dito. Bagong sindi lang. Ay di doon, usap-usap kami, pero naamoy ko na. Malakas yung pangamoy ko eh. Ayan. Tagal-tagal ang ko, sabi ko, mapapasok na ito habang na tinakbo. Tumalikod na lang ako. See? Hindi niya may hetit eh. See? Hanggat nandiyan ka. Ganun. Galit sila sa atin. Hindi na magawa yung mga bagay na dapat nilang gawin sapagkat tinik tayo sa bagay ng kanilang mga ginagawa. Okay? Kaya sabi diyan, nabigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila makasanglibutan tulad kong hindi makasanglibutan. Okay? Kaya sabi ko, ilagay ka man sa sanglibutan, hindi ka apektado ng mga bagay na nasa sanglibutan. Yan po. Ang sabi ng Panginoon sa verse 15, hindi ko'y dinadalangin alisin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So, ang buhay po na ito ay hindi na po sa atin. Nire-represent po natin sa ating sarili ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Okay? Kaya kung makita pong hindi maganda sa iyo, yan. Born again ba yan? See? Meron mga question mark. Di ba? So, sabi diyan, ang buhay po natin na hindi na po atin, ito po pag-aari na ng Diyos. May layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Bakit nananatili pa tayo dito? Designated ka sa katotohanan. Ano po? Nakadaan ka sa bahagi ng katotohanan. Hindi man makita, maniniwala lang ang tao na ang Diyos ay totoo. Maniniwala lang na ang Biblia ay totoo. Kung nakikita sa buhay mo, yung bahagi na binago ka ng Diyos. Okay? Tayo ang tinatawag na imahen ni Kristo. Tayo ang liwanag ni Kristo na nasa sanglibutan. So sabi diyan, huwag mong ihiyapan. Huwag mong takpan yung liwanag na yan sa iyo. Na po? Kasi ikaw nagre-represent ng kanyang kalwalhatian. Sa verse 18, sabi niya, kung paano sinugo mo ako sa sanglibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanglibutan. Hindi ka lamang designated. Na po? Distinct. Sabi diyan, naukol nakalaan ang ating buhay na magbigay luwalhati sa Diyos. See? Alam po niyo ba kayo minamahal? Maaga pa. Meron ako mga naging bisita, 2 pastor. Hindi ko kilala. Kasi pag pastor ka, tuluyan ka talaga. Yung maging mga naglalakbay. Tulad nun, mga galing sa puerto, may nakapagsabi lang sa kanila sa barko. Sabi niya, kung wala kayong matutuluyan, wala pa masyadong dito, pension house dati, Kung wala kayong matutuluyan, hanapin niyo si Pastor Vic. Yan, anytime, tangkapin kayo doon. See? E nasa barangay 1 kami. Yan. Bigla na lang may kumatok na 2. Ang laking lalaki. Yung isa. Pagkatapos yung isa may edad na, matanda na. Yung isa, pastor daw siya, tapos siya ng Dawn Baptist Church sa Iloilo. Alam niya ni Mrs. Kalimutan na niya. Tapos yung isa, chaplain ng Krami. See?
Pero pastor yun, chaplain. Ngayon, minsan random sila dyan. Sila, nanguhuli ng mga tricycle. Ilan pa lang ang tricycle noon. Pinakikita nila na, kasi pa sila, LTO. Tapos gusto nila akong bigyan ng papilis na LTO, na pilapan ko. Sabi ko, hindi na ako dyan. Ang pagulo na lang yan sa ministry ko. Maraming magagalit sa akin dyan. Sabi ko ganyan. Ngayon, conduct sila ng seminar dito. Diyan sa munisipyo, lahat ng empleyado, pati mayor, andyan. Pagkatapos, pati yung mga teachers, lahat nandyan. Conduct siya ng seminar. Andyan. Pero pakilala siya, sabi niya, ako si Father. Yun. Siya raw si Father. Ang tawag sa kanya. Sa krami. Ako si Father ganito. Yan. Halos almost 1 week sila dyan. Tapos ngayon, palibasa yung pakilala niya. Ngayon, kukwestiyonin ko siya. Alam niya na kukwestiyonin ko siya kung bakit Father ang gusto niyang itawag sa kanya. Sabi ng Biblia, huwag kang tatawag. Sa akin naman, Ama. Ha? Ano niya, kukwestiyonin ko siya. Then, ang sabi niya, Pastor, kasi kaya ko ginanyan na Father ang tawag nila sa akin para yung mga Katoliko mapalapit ko sa akin. Father din ako, pero yung katotohanan, ide-drive ko. May punto siya. Ngayon, palibasa ay Father nga siya, nakilala siya lahat, tinatawag siya Father, lahat, pag may nagtatanong sa bahagi ng kanyang pagtuturo, Father, tawag sa kanya, Father. Ayun. Kinambida siya ng pare. Ay, Father din yung pare. Di pare na sila, Father. Kinambida siya sa hapunan. Doon sila kumain sa kumbento. Nagpaalam sa akin, yung dalawa. Yung matandang pastor at saka yung si Father. Pagdating sa kanila, doon sa kumbento, naghapunan. Tapos mamaya siguro, mga bandang 9:00, isa na lang ang umuwi, yung matanda. Pero hindi sinabi sa akin kung ano yung problema. Sabi niya, paalam na ako, sabi ko, kasi gusto ko magpahinga na maaga. Yun ang sabi ng matanda. Dito na lang nagsabi, sa akin may bahay. Kinabukasan, sa kanilang binulong na lang nito sa akin. Sabi niya, kaya hindi na nakauwi yung isa, kasi nag-inuman na yung 2 father doon. Naglabas na masarap na alak yung father, sabi niya na isa doon. So, nag-iinuman sila. Ganyan. Kaya nung umaga, ayun, nagpahuli-huli siya ng baba. Kasi kahit na maligo pa siya, umaalingasaw siya. Kasi, labas yung amoy ng alak eh. See? Yun ang disadvantage na ipakilala mo, magkukunwari ka. Asan nalulahati si Kristo o ang Diyos sa ganung sitwasyon? Makikilaro ka? Ilalaro mo yung katotohanan, mas lalo kang mapapahamak. See? Kaya hindi siya makatingin sa akin diretso eh. Gagamitin mo pa yung pamamahay ko sa aking katutuloy. Pagkatapos, nag-iwan siya. 10 pesos ang bawat certificates. Ang iba, nagsipayad. Lahat-lahat. Pagbalik niya naman nila, sabi niya, pagbalik ko ng Krami, yung mga certificate niya, ang ganda parang may PNP. PNP na yung parang panangga. Ang ganda ng certificate. Okay? Pagkatapos tinatanong ako, aba, hindi ko alam. Sabi nila, si Pastor Vic na lang yun, siya magbibigay lahat ng mga certificates dito. Yung lahat ng mga umaten, nandito na yan, lahat. So, binigay na sa akin ang pangalan. Ayan, ganyan. See? Tapos ako raw magbibigay ng certificate. Wala naman siya pinadadala sa akin. See? Inilagay pa niya ako sa kompromiso. Nalagay ako sa alanganin. See? Sabi, gagawa ka na ng mabuti, pagkatapos ito pa ang kalalabasan. Pati ikaw lalabas na sinungaling. See? Yun po. Okay? Sa Matthew chapter 4, verse 8 and 9, ang layunin po ng dyablo, tuksohin ang ating Panginoon Kristo. Alam po ninyo, kung babalikan natin yung Matthew chapter 4, verse 10,
Okay? Tingnan nga natin. Ang sabi niyan, sumagot si Jesus, dinala po siya sa tuloktok. Dinokso siya. Pinakita sa akin niya lahat ng kaharian, pati yung mga kayamanan sa buong sanglibutan. Magpatira pa lamang siya. Sumamba lamang siya sa dyablo. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ito ay tumutukoy mismo sa persona ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang kadiyusan. Siya ang tinutokso ng dyablo. Kaya binalik niya sa dyablo na siya lamang nararapat sambahin ng dyablo. Sa Revelation chapter 22 verse 9, ngunit sinabi niya, ito kay Juan, yung pinasusulat lahat dito sa Apocalypse, sa pahayag, Revelation, pinakikita ng anghel, isulat mo ito. Isulat mo ito. Sabi ganyan, ipinahayag lahat, isinusulat ni Juan. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako may alipin tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. See? Nung makita niya na pinakita lahat ng mga anghel, yung mga bagay na dapat niyang isulat, nagpatira pa siya. Sinamban niya yung anghel. Pero ano sabi ng anghel? Huwag mong gawin yan. Ako may alipin tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Tinukoy ng Panginoon ito sa dyablo. See? Ngayon, tinukoy ito ng anghel na hindi siya karapat-dapat magpatira pa o sumamba. Anghel lang siya. Pero doon sa John chapter 11, verse 32, pansinin ninyo. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, ito yung panahon doon sa libingan na nailibing si Lazaro 4 na araw na. Bulok na si Lazaro. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pansinin ninyo, yung pagpatira pa, pagsambayan, na hindi sinansala ng Panginoon Kristo si Maria na huwag kang magpatira pa. Sapagkat hindi ako karapat-dapat, ang Diyos lang ang nararapat sambahin mo. See? Di ba? Inamin ni Kristo, tinanggap ni Kristo yung mga bahagi ng ginawa ni Maria sa kanya. Filipos 2, 10 hanggang 11. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Lahat yan sasamba sa Kanya. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, sa ilalim ng lupa. Wala na? 11. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kalulahati ng Ama. Okay? Kung pag-uusapan yung kanyang kadiyusan, pansinin po niyo yung isang maliwanag po diyan, yung sinabi ni Apostol Pablo, kaya mo palangga, kaya mong kunin, yung Galatians chapter 10, verse 1 to 12, wala yan dyan. Uling talata yan. Gamitin natin. Para makita nyo. Yan na. Galatia 10, talatang 1 hanggang 10. Galatia 1. Yan. Talatang 10. Tama yan. Pansinin niyo mga salita ni Apostol Pablo,
sapagkat ako bagay ng hikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Kasi yung dalawang yan, ha? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Tuloy. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito hindi ayon sa tao. Ha? Okay, 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao. Yung Ebanghelyo, hindi niya tinanggap sa tao. Ubusin mo na lahat ng tao sa mundo. Hindi diyan galing ang Ebanghelyo. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. See? Nakuha ninyo? Hindi niya tinanggap sa tao. Eh, sino si Kristo? Tao? Diba? Maraming kadiyosan. Tinalakay na natin yan ng mga nakaraan. Now, okay, magtatapos ako sa isang kwento. Ha? Mayroong isang pamilya, no? May isang lugar. Nasagana sana. No? Parang ganito sa Quran. Sagana sana. Tapos, yung taong ito, mananampalatayang ito, nagtatrabaho sa isang restaurant. No? Cook, tagapagluto siya sa restaurant. No po? Marami silang parokyano. Halos punong-puno yung restaurant nila. Now, dumating ang panahon, nalipat na yung mga establishmento sa kabisira. No? Katulad ngayon, November, malilipat na yung palengke doon. Maraming susunod yan, pati pagbabago doon sa lugar na yan. No? Ganyan yan. Pati sa Abangan, no, magiging marami ng bahay dyan. Ganun na nangyari. So, nawalan ng bahagi yung lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Kukunti na lang yung mga tao doon. Lumipat na roon karamihan sa lugar na kabisira kung tawagin. Now, ang sabi ng in-check na may-ari ng restaurant, tayo wala na, logi na. Sabi niya, kaya mapilitan akong sara na yung ating, restaurant. Ilang beses na siya nangungutang, ng primero, okay pa naman. Tinutulungan siya kasi matagal lang pinagsamahan nila. Nung bandang huli na, wala na. Palibasa yung akala ng Chinese, sarado na talaga, hindi na pwedeng mabuhay. Dahil mga tao nandun na. Nandun na yung mga Jollibee, nandun na yung mall, nandun na lahat. Yung nawala na lang ang tao dito. Ngayon, pagdating ng oras, sabi niya, umalis ang kanyang asawa, umaga pa lang, may mga anak pa silang maliliit, may malaki. Sabi niya ng asawa niya, magdidelensya ako. Okay? Wala raw gatas yung baby nila. Hapon na. Wala pa rin kanyang asawa maghapon. Bihis siya. Suot ang kanyang jacket, baba siya ng bayan. Pagkatapos, ang sabi niya sa kanyang anak na panganay, bantayan mo ang mga kapatid mo. Hanapin ko si nanay mo. Pagdating niya doon sa bayan, nakita niya maliwanag yung baba, lugar ng restaurant nila na dating kanyang pinaglilingkuran. Kakatok sana siya pero nakawang pinto, ay sanay na rin siya doon. Parang bahay na niya. Pumasok siya. Dinatnan niya yung kanyang amo, nagbibilang ng pera. Nakatalikod. Kadiyero, bibilang ng pera. Tapos bigla niyang tinutukan ng kanyang daliri. Hold up to. Ang kanyang isip mangutang, pero alam niya, mabibigo siya. Kasi sarado na. Hold up ito. Tapos piniringan niya, nilagay sa sulok. Okay? Nilimas lahat ang laman ng kaha. Nang patalinis na siya, tansya ng in-check na wala na siya sa loob, kinuha ng in-check ng kanyang rifle. Malayo-layo na siya. Sinipat niya masyado.
tinamaan siya. Okay? Giray-giray siya. Hindi kalayuan, simbahan ng Katoliko. No. Madilim na lugar. Pumasok siya doon. Pagpasok niya roon, sa bungad pa lang, nandun na yung imahen nakatayo. Ha? Katayo na ganyan. Dilim na lahat. Maghapon, wala siyang kinain. Mahina na ang katawan. Napayakap siya doon. Herbolto. Kaya bumagsak. See? Pagbagsak niya ganyan, madaling araw, natauhan siya. No? Kala niya patay na siya. Andun pa rin lahat ng ano niya. Walang kulang. Inot-inot, umuwi siya. Nagantay siya. Kung mayroong bahagi na mga may dadalong na mga pulis, wala. Tapos, pagkalipas ng ilang araw, bumaba yung kanyang asawa. Pagbalik, sinabi sa kanya, yung restaurant nyo, bukas na. Napakaraming tao. May mga foreigner, may kung saan-saan galing. See? Napakaraming tao. Ang lawak na. Nandiyan hanggang sa labas. Sakop na ng restaurant ninyo na pinagliling ko. Pwede kang bumaba. See? Sabi niya ganyan. Ano na ngayon? Nakabukas na lahat. Di pagbaba niya, kinausap niya yung may-ari. Sabi niya, bossing, naalala mo ba? Nung gabi, ganitong oras, bibilang ka ng pera. May tumutok sa likod mo. Pagkatapos, sabi niya, hold up. Nung tumalilis na siya, binaril mo. No? Pagkatapos, di kalayuan nandun yung simbahan. Doon pumasok yun. Sabi niya, nagtago doon. Napayapos siya doon. Sabi niya, sa revolto. Kayo mga dugo doon, na tinignan ng mga na maging ng mga doktor, ng mga dugo ng tao, hindi dugo ng hayop. Kaya naniniwala sila na dugo yun ni Jesus na revolto. You see? Marami yung mga dumarating doon. Kung sino-sino. No? Now, alam mo, sabi niya, bossing, kung sino yun? Ako yun! Sabi ng inchik, alam ko. Alam ko ikaw. Kilala ko boses mo eh. Wadak mo ko? Kilala kita. Sabi niya ganyan. Kaya nga ako baril sa'yo, daplis lang eh. See? Daplis lang ako baril sa'yo. Dito lang sa balikat. See? Pero ako sana reklamo. Pero dumating, marami tao. Yan na, usisa na. Dami na ngayon. Hindi ka tuwa. Ito restaurant natin. Ilang bisis tayo luto, ubos lahat. Andiyan ang ating krusipiho, andiyan yung ating rosaryo, andiyan bulaklak, andiyan mga t-shirt may marka, andiyan kandila, andiyan lahat, ubos lahat yan. See? Lahat yan. Marami pa, mga estampita, lahat, ubos lahat yan ating paninda. See? Ako, kuha sa'yo. Ikaw wala trabaho. Ikaw manage lang. Sweldo mo, 15,000 nun. Ha? 15,000 nun, isa buwan. Ako ngayon, 100,000, ikaw sweldo. Ako may bago sasakyan, ako bigay sa iyo, aking bago sasakyan, para ikaw may service sa iyong anak, sa iyong lahat. See? Libre ka, 2 sako bigas. Ako bigay lahat yan. Sa iyo lahat yan. Wala ka trabaho, ikaw upo lang, manage, lahat yan. Hindi ka tuwa, bukas yan lahat. See? Dami na tao. Pero isa kondisyon. Wak, ikaw ingay. Kung kayo po, ang sa katauhan ng taong ito, ano ang inyong desisyon? Alin ang inyong pipiliin? Yung totoo
o wak, ikaw, ingay. Tayo po'y manalangin. Anong banal, marami pong salamat sa iyong mga salita, sa lahat ng mga bagay, Diyos, na patuloy, Diyos, na pakikipaglaban po namin sa bahagi ng sanglibutang ito. Batin mo po ang aming limitasyon. Batin mo rin, Panginoon, ang aming mga kakayahan. Batin mo ang aming katapatan. Batin mo rin, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Ano po ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo. Patuloy, Panginoon, sangkapan mo po kami sa bahagi, Diyos, na maging karapat-dapat kaming tapat na mga anak mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Kristo. Amen.